Kamusta mga tol? Ang anak ng referee, Shai Gilius-Alexander, konting madikitan lang, foul kagad. Sabay tirahin na natin yan. Pero bago yan, atsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, eto mga tol no. Etong si Shai Gilius-Alexander, ang tawag ng mga tao sa kanya, foul merchant, diba? O kaya yung iba, tinatawag sa kanya, Bluetooth foul daw eh. Kasi nga, hindi pa napapatikit, foul na kagad. Pero sobrang konyo naman yung masyado no. Kaya ang tinatawag na lang natin sa kanya, si Nana. Paano ba naman, punong-puno ng pigsa ang katawan, konting madikitan mo lang, masasaktan kagad, diba tatamaan yung pigsa eh. Kaya foul kagad. Ito, unang-unang mong dapat malaman kapag binabantayan mo itong si Nana, wag na wag mo ibababa yung kamay mo na ganyan. Bakit kanyo? Kasi ang gagawin niyan mga tol, susungkitin niya yung kamay mo na ganyan at ayun, tatawag na kagad ng foul yung tatay niya referee. Foul counted pa nga daw. Wag na wag, as in wag na wag. Wag na wag mong sasabi. Wag na wag ka susundot na ganyan, yung ganyan, no? Susundot kang ganyan. Nakaw! Hindi pwede yung ganyan. Susungkitin ka kagad ng dalawang braso niyan, tapos mabibitawan niyo kunwari yung bola. Di syempre, tatawag na foul yung tatay niya referee, di ba? Foul ka dyan, tol! Okay, pa isa, pick and roll yan. Napaswitch na si Capre, diba? Nakataas ang dalawang kamay ni Capre kagad no? Mukhang kilala na kasi niya si Nana Pero pansinin niyo mga tol, merong konting angulo pababa yung braso ni Capre. Ayun, inumang na kanina rin dalawang braso niya, nagpasabit na nga. Foul ka daw to, sabi ng tatay niya referee. Foul naman talaga. Isa yan sa reason mga tol kung bakit napakahirap talaga bantayan ito si Nana no? Kasi talagang hindi mo pwede ibaba yung kamay mo rito Yan ganyan ginawa ni Capre na yan, tinuon niya yung braso niya kay Nana, diba? Tatamaan yung pigsa sa tagiliran, tapos susukitin niya yung braso mo na ganyan. Ayun, tumawag na nga ng foul tatay niya referee. Foul ka dyan, tol. Pati yung uncle niya referee, tumawag na rin foul. Aba, dalawa yung tumawag na foul, plus 2 fouls kagad yun. 4 na free throws na yan. Ito pa isa, binabantayan ni Jaden McDonald's no? Nag-head fake, naku po, kumagat naman. Napatuon tuloy yung kaliwang braso ng Jaden McDonald's, sinungkit na kakagad din Nana. Siyempre, foul ka daw yung sabi ng tatay niya referee. Ang kulit din naman kasi talaga ng defender no? Ayaw makinig kay Yeskel Ano ba ang tinuturo kapag nag-laterals? Nakatumba yung braso mo na ganyan dapat? Diba hindi naman ganyan tinuturo Ang tinuturo kapag nag-laterals ka, nakataas yung dalawang kamay mo, diba? Kaya umangat, kunwari, munting na niya mabitawan yung bola, kaya pumito na naman kagad yung tatay niya referee. Foul ka dyan, tol. Pati yung uncle niya referee, pumito na rin. Dalawang foul na naman kagad yan. 4 na free throws na naman yan. Taas nyo kasi ang kamay nyo, kukulit nyo Hindi pwedeng nakababa yung kamay na ganyan. Nakababa ang kamay mo, nakatitig na sa'yo tatay niya referee. Ayan no, pag nabitawan ng anak niya yung bola, nako po, pipito na kagad yan. Ayan na nga, foul ka dyan, tol. Ang kulit mo kasi Talagang style niya kasi yan ganyan mga tol no? Susukitin niya yung braso mo, so dapat ikaw na yung mag-iilag ng braso mo. Kapag nasungkit ka na niya ng ganyan, nako po, mukhang ikaw na talaga yung foul dyan. Easy goal na talaga yan para sa atin yung referee. Foul ka dyan, tol. Nakakainis no? Tingnan niyo mabuti mga tol Siya ang umipit sa kaliwang braso ni FPJ dito Siya ang umipit dyan Tapos kunwari, hindi niya magamit yung kaliwang braso niya, kaya nawala yung dribble niya, nabitawan niya yung bola di syempre, tatawag na foul yung tatay niya referee, di ba? Nawala yung control sa bola Foul ka dyan, tol. Ayun, nagtataka tuloy si FPJ kung bakit siya yung foul siya yung inipit yung braso Napakagaling ni Nana kumuha talaga ng foul no? Kaya hindi pwedeng ganyan nakababa yung kamay mo. Itaas nyo nga kasi yung kamay nyo, kukulit nyo Ayan, hinalukay ubi na naman yung braso. Di foul na naman daw sabi ng tatay niya referee. Hindi na kayo nasanay itong isang to, kita talaga si FPJ. Ginamit talaga niya yung braso niya no? Pag ganyan ginawa mo sa depensa, nako po, sa 10 beses na gagawin mo yung ganyan, malamang 11 foul ang itawag sa'yo dyan. Foul ka dyan, tol. Pa isa, ganun na naman ang ginawa ng FPJ Ginamit na naman niya yung braso niya, in-extend niya papunta kay Nana. Ginawa pa niya yan sa harap pa ng tatay ni Nana na referee. Di foul ka nga dyan, tol. Foul ka dyan. Hoy, like mo, hoy. Pag hindi ka nag-like, sige ka, pipituhan ka ng technical foul ng tatay niya referee. Mag-like ka na. At yung isa pang style ni Nana, yung ine-exaggerate niya yung mga bunggo talaga exaggerated no? Tingnan dyan, halos hindi siya tinamaan dyan, diba? Pero walang yamo. Akala mo, tinulok ng pagkalakas-lakas talaga, talsik talaga foul counted pa nga. At saka sa 10 beses mga tol na mabubunggo yung si Nana, kahit okay naman talaga yung depensa, pero nabunggo siya 11 beses talaga, ma-out of balance palagi si Nana. At babagsak talaga yung sahig na ganyan para mas magmukha makatotohanan na kunwari daw malakas talaga yung pagkakabunggo sa kanya. Pa isa, titigan nyo mabuti mga tol Wala naman talaga tumama kay Nana rito no? Pero yung pagkakatabi ngayon ng ulo niya, akala mo talaga sinampigan ng malakas sa mukha Tapos syempre, babagsak na naman siya sa sahig. Akala mo, tinulak talaga siya ng depensa, pero hindi naman talaga ganun Kapag nireplay mo ng dahan-dahan, ayan, hanapin nyo kung kailan nabunggo sa dyan. Wala talaga Actually, siya pa yung nanulak dyan, tapos siya pa yung nabali yung leg, tapos bumagsak sa sahig. Hari sa pagkaka-acting
Ganyan mga tol kapag nag-training ka sa Star Circle Quest sasabihin sa yung direct, "Oh Nana, pakita mo sa akin kung paano ka masaktan." Yan, tama yan. O higa ka muna sa sega, tagalan mo muna dyan ha. Ganun. Okay paisa, titigan nyo mabuti kung tinamaan ba siya dito o hindi ha. Sa taas ng katawan, parang wala naman talaga tumama. Malinis talaga Sa mga binti tsaka paa, parang wala rin talaga. Malinis din talaga. Hindi na bago yung direksyon ng mga binti niya no. So walang nakatama sa kanya rito mga tol ha. Alanganin lang talaga yung naging landing niya. Kaya yun, bumagsak na naman siya. Tapos syempre, hihiga na naman siya na matagal sa sahig. Nakakala mo, sila pang dumidepensa sa kanya pero hindi naman talaga paano mo ngayon didepensa niya ganyan, di ba? Bahagyang-bahagya lang mabunggo. Kala mo, nabunggo na ng motor sa Pilipinas bagsak talaga kaagad di pa na naman daw sabi ng tatay niya referee, "Purple ka dyan, tol!" Ito pa isa, ang pagkakamali naman ni Neymar dito mga tol, ibinaba talaga niya yung kamay niya tapos hindi na niya tinamaan niya. Natin yung sinana, bagsak na naman sa sahig. Higa na naman na matagal. Haharip talaga umakit tong hype na to Ito pa isa, tignan niyo si Nana mga tol, ang lakas manulak no? Sabay nag-step back, titigan niyo mabuti kung tatamaan ba yan ni Mahal Muray mga tol Bahagya lang talaga tinamaan yung binti dyan Ayun, bagsak na naman, foul counted pa nga daw, sabi ng tatay niya referee, "Purple ka dyan, tol!" Ito, nakakatawa talaga to Kaya kita niya, nahawakan ni Joker yung braso niya mga tol, di ba? Nahawakan naman talaga, kaya ayun, natapik na nga sa likod yung bola, kaya nabitawan niya yung bola. Pero kita niyo ba, bumagsak na naman siya no? Kung walang acting niya mga tol, hindi ka naman talaga babagsak sa ganyan Ang hina-hina ng kutok niya, babagsak na ganyan. Acting lang talaga yung pagkakabagsak niya na yan. Eto pa isa, titigan niyo mabuti ha. Good defense talaga yan mga tol Pero umacting na naman siya ng bagsak, kaya yun, pumito na naman kagad yung tatay niya referee. Purple counted pang araw, sabi ni tatay. Hindi mo pwedeng matamaan yung anak talaga. Hindi talaga pwedeng hawakan man lang At nulak ng konti nilang gam. Normal naman yung nangyayari sa basketball yung ganyan tulak no? Pero yun, pumito naman kagad yung tatay niya referee. Huwag niyo kasi tinutulak yung anak, bawal yan Ikaw kaya tulak ko dyan. Marami talaga yung tinatawag natin na manipis yung tawag para kay Nana no? Manipis yung tawag ng referee Naglalateras lang naman. So syempre, pag naglalateras ka, mabubugo mo yung mahawak ng bola, naglalateras ka Kaya ayun, na out of balance after mabunggo, di pa ka na naman daw sabi ni tatay. Kayo naman kasi, huwag nyo kasing bungguin kapag nagla-lateras ka. Bawal daw yung sabi ng tatay niya referee. Kahit maganda pa yung lateras mo, naunahan pa kasi Nana rito Gagawin ni Nana, tatalo niyan, papunta sa'yo. Di pa ka na naman daw sabi ng tatay niya referee. Purple ka dyan, tol. Huwag na lang kasi kayo dumipesa. Para di kayo mapaul, dipesa kayo ng dipesa, tapos magreklamo kayo. Sa barangay kayo magreklamo. Pero kagaya kanina mga tol, wag ka maglalateras na nakababa yung braso mo kasi gagawin yan, susungkitin niya rin. Tapos andyan pa yung tatay niya referee, tsaka yung dalawang stepfather niya, andyan din, pipituan ka rin talaga ng foul niya mga yan. Kaya ito, tuwa ko talaga rito. Hindi talaga napagpigil no? Tawag kayo ng tawag ng foul eto saya, naku ka. Bigyan nyo pa dapat mga 5 fouls na ganyan Kung sa akin yan, first quarter pa lang, grabe na agad ako dyan. Ubusin ko talaga kaagad yung 6 na fouls ko dyan At saka syempre, bawal sumablay yung anak mga tol Kapag nakita ng tatay na, ay, good defense yun taas kamay lang tapos sumablay yung tira, purple ka dyan tol. Pinasablay mo yung tira na anak ko, bawal yung ganon. Ayos no? Ayos na ayos, diba? Basic na basic yan. Kahit good defense pa yan, basta nabunggo ng bahagya yung anak ko at out of balance yung anak ko, tapos natumba yung anak ko, lista mo na yan, purple ka dyan tol. Pero kabaliktaran mga tol kapag siya naman yung nambubunggo, pwede talaga kahit gaano kalakas pa yan. O yan na nga, binunggo si Capre, tasik talaga si Capre, yung nakalaya pa nga. O yan pa isa, tingnan niya sa laksak niya rito papunta talaga kay Shackle yung tulak kay Shackle, ang lakas na out of balance tuloy si Shackle, nakalayap tuloy siya. Actually mga tol, medyo pwede naman talaga yung mga ganyang bunggo no? Hindi lang kasi uma-acting yung mga binumbunggo niya, kaya hindi sila tinatawagan ng foul. Pero kapag siya hindi naman, asahan mo, babagsak talaga yan, foul ka na dyan. Ang tanong, a-acting ka pa tatay niyo yung referee, diba? Ayan si Joker, tinan niya, uma-acting pa ka pagkabunggo sa kanya, talsik siya Pero hindi naman talaga pumito yung tatay niyo yung referee, syempre tatay niya yun Ay, pumito pala, ayun, foul na si Joker pa yung foul. Kung naalala niya mga tol, binrectum na natin dati si Nana, diba? Ang tawag ko pa nga niya dati, tulak jumper, hindi pull up jumper Tulak jumper, tutulak muna, tsaka niya jumper, kaya tulak jumper. Ang tanong pwede ba talaga yung mga ganyan tulak? Ang sagot dyan mga tol, depende kasi talaga sa referee ang ganyan Depende kung hanggang saan yung boundary na papayagan ng referee sa mga ganyan tulak. At aba ngayon mga tol, nag-level up pa to Dati tulak jumper lang Ngayon tulak by the way na ganyan. Tingnan mo, tutulak muna tsaka magba-by the way na ganyan. Patay ka dyan. Okay pa isa, titigan nyo mabuti Makita nyo talaga, tutulak muna yan tsaka magba-by the way na ganyan. Talaga hindi mo maaabot yan, diba? Tinulak ka kasi ang galing pa niya sa mid-range. Yung tulak na yan, magkakaroon ng counting space sa defender. At tapos magba-by the way pa siya na ganyan. Ako po, napakahirap talaga bantayin niyang ganyan. Okay pa isa, si Jaden McDonald, yung tumatawa sa kanya Magaling na defender yan Pero kahit magaling
ka pang defender, kapag naitulak ka na ganyan, tinan mo, out of balance pa nga siya eh. Hito tuloy yung bakal, patay ka dyan. Patay ka lang, umiti yung referee, meron daw foul. Ayun, si Jaden McDonald's pa yung foul. Bayanip talaga eh, replay nga. Meron pa talagang foul. Ayun, tingnan mo, tinulak niya kasi tapos na-out of balance si Jaden McDonald's, kaya yun, sumabit tuloy sa kanya yung paan ni Nana. Na-out of balance si Nana, ang galing. At yan mga tol, syempre, yung isang galaw na pinakamahirap bantayan ngayon sa NBA, yung tulak jumper ni Nana na yan. Ang hirap bantayan talaga niya kasi nga, kapag tinulak ka, ma-out of balance ka talaga sa ganyan eh. Makita na nakote niya yung bakal, edi patay ka na doon. So ayun mga tol, no, walang duda naman talaga. Isang magaling na scorer talaga, ito si Nana eh. Pero hindi nyo rin talagang pagkakaila na meron talaga mga tawag yung tatay niya referee na pabor talaga kay Nana eh. Ang ginagawa kasi ni Nana, dinadaan niya sa mga bali ng leeg niya, diba? Tapos tsaka tumba siya ng tumba, tapos ihuhok pa niya yung braso ng kalaban, tapos mabibitawan niya yung bola, kaya makapatawag na naman ng foul yung tatay niya referee. Magaling naman talaga si Nana mga tol eh, no? Wala naman talagang duda doon, scorer talaga to eh. Pero yung the fact na tinatawag siyang foul merchant na mga kano, ibig sabihin nun, hindi lang tayo mga Pilipino yung nakakapansin itong ganito eh, pati mga kano eh. Pati sila mga tol, hindi lang tayo eh. Aminado sila na marami talagang pigsa sa katawan itong si Nana. At gumraduate pa yan sa Star Circle Quest, kaya magaling talaga umakting ang loko eh. Ay, kasi kumuha ng foul eh. O, ano pang imagas, mag-like mga hater ni Nana.